Umabot sa ibang bansa ang mga balita tungkol sa katiwalian sa Pilipinas. Dahil dito, ilang mga Pilipino ang nakararanas umano ng diskriminasyon abroad. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Hindi lang klima ang malamig sa Norway, kundi maging ang pagtanggap umano sa ilang turistang Pilipino. Kwento ni One News anchor Gretchen Ho, isang kaanak niyang senior citizen na bakasyonista sa Norway ang tinanggihan ng money exchange service sa Oslo Airport noong October 6. Magpapapalit lang daw sana ito ng $300 na katumbas ng halos 3,000 Norwegian krone o nasa 17,000 pesos. Pero ang ikinagulat daw ng mamamahayag. Sabi niya, oh, you come from Manila? Sabi niya, yes, I come from Manila to Dubai, then Dubai to Oslo. Doon na sinabi na, oh, I'm sorry, we cannot give you a change in US dollars because in your country, the Philippines, there's corruption and money laundering. Maging ibang Pinoy abroad, nagbahagi ng parehong karanasan hindi lang sa Norway kundi pati sa ibang European countries. Ang Philippine Embassy sa Norway, ikinagulat daw ang insidente. Nangako si Ambassador Enrico Foss na makikipagpulong sa mga kinatuan ng Norwegian Foreign Ministry ukol dito. Noong Pebrero, naalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Ipinahihiwatig nito na may ginawa na ang Pilipinas para labanan ang isyu ng money laundering o corruption. Pero sa 20 to 25 Investment Climate Statement naman ng US State Department, malaking problema pa rin ang korupsyon sa public at private sector sa Pilipinas. Mula 2019, walang nagbago at nananatili sa 114th ang ranggo ng Pinas mula sa 180 na bansa sa Transparency International's 2024 Corruption Perceptions Index. Ayon sa kanilang report, ang Bureau of Customs ang pinakakorap na ahensya sa Pilipinas. Tingin ng isang ekonomista, epekto na ng mga isyu sa korupsyon ang paghina ng piso kontra dolyara. At kung hindi raw matutuldukan ang isyu ng katiwalian, magdo-domino effect ang problema sa ekonomiya. It all starts and ends with good governance. More disciplined spending, wala nasasayang, wala nawawala sa gastusin, tapos intensified yung collection ng buwis. Ngayon, ang responsibilidad para kasuhan, isuspend o i-dismiss ang mga tiwaling opisyal sa pamahalaan nasa kamay na ng bagong ombudsman na si Boying Remulla. Heto raw ang marching order ng Pangulo sa kanya. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Ang kapatid ni PBBM